Walang paligoy-ligoy, wala talagang pag-asa si Tsuneyoshi Sawada. Lampa, walang talento, at sobra ang pagkahumaling sa campus crush na si Kyuko Sasagawa, isang babaeng sobrang layo sa kanyang bituin. Kilala siya sa buong eskwelahan bilang Sunang Palpak, at para bang siya na ang mismong kahulugan ng kabiguan sa katawan ng isang normal na estudyante. Pero ang payak at boring niyang buhay ay biglang nagkagulo nang makilala niya ang misteryosong si Reborn, isang hitman na nakakagulat, isang sanggol. Tayo na't magsimula. Sa isang bar na puno ng hitman, may isang maliit na bata ang pumasok. Kaya agad-agad siyang binalak saksakin ng isang lalaki, pero agad niya itong tinutukan ng baril, sabay sabing, "Huwag ka magkamali. Hindi to isang baril." Natakot ang lalaki, kaya naman ginawa ulit ng batang ito ang kanyang baril na parang butiki, sabay sabing, "Ang pangalan ko ay Hitman Reborn." Lumipat naman ang istorya kay Suna, kung saan ginigising na siya ng kanyang nanay dahil late na naman siya sa eskwelahan. Pero hindi ito naririnig ni Suna dahil naghihilik pa siya. Kaya naman agad siyang pinasok ng nanay niya. Nagulat ito sa gulo ng kwarto ni Suna. Pagkatapos nito, ginaysan niya ulit si Suna pero wala pa rin, hindi pa rin ito nagising. Maya-maya, napansin ng nanay niya ang test paper ni Suna na nakakalat, at nakita niya na sobrang baba ng score nito sa math. Pero hindi na nadismaya ang nanay niya at sinabing, "Hay, palagi naman ganyan ang score at grades mo." "Sanay na ko," sabay sigaw niya, "Hoy, Suna, nabagsak sa test, gumising ka na." Agad namang nagulat si Suna at sinubukang ablutin ang test paper, pero nadulas siya dahil sa kalampahan niya. Nagulat siya nang ipinakita ng nanay niya ang isang papel at sinabing, "Merong darating mamaya dito na tutor." Ang nasulat sa papel ay, "Naghahanap ka ba ng tutor? Tetreningin namin ang anak mo upang maging future world leader." Nag-isip si Suna at sinabing, "Bakit naman ako kakailanganin ng tutor?" Kaya sinabi ng nanay niya, "Pumayag ako kasi libre. Tuturuan kanila 24 hours a day, basta dito sila magstay in." Pero hindi na nakasagot si Suna nang makita ang oras, late na siya. Kaya agad siyang tumakbo. Sa pagmamadali, nadulas siya sa hagdan at pagbagsak niya ay may nakita siyang maliit na bata, si Reborn. Sabay sabi ng bata, "Ikaw ba si Suna?" Nagtaka si Suna dahil ang isang baby ay magaling magsalita. Nagpatuloy si Reborn, "Simula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo. Huwag ka mag-alala, Sunang Palpak, ako bahala sa'yo." Kaya napasabi si Suna, "Hoy, paano mo nalaman ang bansag nila sa'kin?" Sumagot si Reborn, "Isa sa trabaho ko ang pag-gather ng impormasyon, Suna." Kaya sumigaw si Suna, "Huwag mo ko tawaging Sunang Palpak. Ang pangalan ko ay Tsuneyoshi Sawada. Ayokong tawagin ako ng isang baby ng ganun." Agad naman siyang sinapak ni Reborn, sabay dating ng nanay niya. Tinanong ng nanay niya kung sino ang baby na yun. Kaya nagpakilala si Reborn at ipinakita ang papel niya bilang tutor. Agad naman siyang tinawanan ni Suna at sinabing, "Nababaliw ka na ba? Isang baby na tutor?" Pero agad siyang sinipa ni Reborn, kaya nangudngod siya sa sahig. Naalala ni Suna na late na siya, kaya nagtatakbo na lang siya at iniwan si Reborn. Habang tumatakbo, napatanong si Suna, "Ano ba meron sa baby na yon? Bakit ang lakas at ang galing magsalita?" Sumagot si Reborn, "Dahil isa akong hitman." Nagulat si Suna dahil biglang sumulpot doon si Reborn. At dahil doon, natapakan niya ang buntot ng isang halimaw. Agad siyang hinabol nito kaya tumakbo si Suna, pero gaya ng pangalan niyang, Sunang Palpak, sumubsob na naman siya. Nilapitan agad ni Reborn ang aso, o halimaw, at agad niya itong pinaamo, na ikinagulat ni Suna. Kaya sinabi ni Reborn, "Mas malala ka pa pala sa sabi nila. Maski sa isang chihuahua, takot ka." Pero sa isang sulok, may isang babaeng sobrang nakatean kay Reborn at sinabing gusto niya itong yakapin. Pero bago pa siya makalapit, naunahan siya ng crush ni Suna na si Nami Mori, isang high school idol. Kilig na kilig si Suna dahil nasalayan niya ang crush niya. Sabay lapit ng isa pang babae at tinanong, "Baby brother mo ba ang cute na batang yan?" Pero tumanggi si Suna, kaya tinanong ni Nami Mori, "Bakit ganyan ang suot mo, bunso?" Sumagot si Reborn, "Dahil isa akong hitman at ako ang mafia." Natuwa naman si Nami Mori at inakalang biro ito. Sabay alis na rin ang isa pang babae. Sabay sabi ni Reborn kay Suna, "Hoy, Suna, crush mo ang babaeng yun, no?" Sumagot si Suna, "Ang babaeng yun ay isang sikat na idol sa school namin. Wala ka nang pakialam dun."
Kaya sumagot si Reborn. Ako ang master mo kaya kailangan kong malaman ang mga relasyon mo. Pero sumigaw si Suna. Ulol, hindi nga ako pumapayag at hindi ako papayag. Kaya pinilipit ni Reborn ang daliri niya at sinabing, hindi pwedeng hindi ka pumayag. Sa sobrang sakit, sumuko na si Suna at napasabi, bakit mas malakas pa sa akin ang isang baby? Sumagot si Reborn, dahil isa nga akong, hindi ko ba kanina ko pa sinasabi? Pero hindi naniniwala si Suna sa mga ganang bagay. Kaya tinanong na lang siya ni Reborn. Sinabi mo na ba ang nararamdaman mo sa crush mo? Sumagot si Suna, hindi ba sabi ko sa'yo? High school idol siya, at ako, isa lang talunan. Si Sunang palpak, wala akong tsansa sa kanya. Kaya sinabi ni Reborn, bagsak ang mga grades mo. Mahina ka, maski isang push-up, hindi mo kaya. Lampa ka na, mas malala ka pa sa talunan. Kaya bagay sa'yo ang pangalang Sunang palpak. Nagulat si Suna at sumigaw. Hoy, bakit ba sobrang dami mong alam tungkol sa akin? Sabay iba ng usapan. Siyempre, pag nagkahansa akong makadate ng ganun kagandang babae, mamatay na akong masaya. Pero, masasayang lang ang oras ko kung susubukan ko. Sumagot si Reborn. So, pati mindset mo, basura? Sumagot si Suna. Huwag mo na ipamukha sa akin. Alam ko, sabi ni Reborn. Kaya nga andito ako para tulungan ka. Kailangan mo lang mamatay ng isang beses. Nagulat si Suna. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Habang nakaamba ang baril, sagot ni Reborn. Pag namatay ka, saka mo malalaman. At sabay baril sa ulo ni Suna. Sa puntong ito, tinanggap na ni Suna na magtatapos na ang walang kwenta niyang buhay. Bumagsak siya, natulala, pero wala ni isang galaw sa katawan niya. Biglang may kakaibang enerhiyang kumalat sa katawan niya, nag-init siya, at nag-iba ang kanyang aura. Sabay sigaw ni Suna, ngayon araw, aamin ako sa crush ko. At walang makakapigil sa akin. Agad siyang kumari pa ng takbo papunta sa crush niya. Kakaiba ang bilis niya, hindi normal sa isang tao. Pero sa sobrang gigil niya, nalagpasan pa niya si Kyoko. Kaya kahit malayo na siya, bumalik pa rin si Suna at tumakbo ulit pabalik. Pero sa kitatakbo niya, nabundol siya ng isang truck at tumalsik ng malayo. At sa hindi inaasahan, naglanding siya sa harap ni Kyoko, na may kasamang ibang lalaki. Nagulat ang mga estudyante, akala nila baliw si Suna. Sabay sigaw siya, Hoy, sa Segowa Kyoko, makipag-date ka sa akin. Pero natakot si Kyoko, si Suna kasi, naka-underwear lang, galit ang mukha, at sobrang agresibo ang dating. Agad siyang sinuntok ng isang lalaki sabay sigaw. Anong ginawa mo, bastos na takmul? Dito na rin nawala ang epekto ng baril ni Reborn. Naguguluhan si Suna, paano ko nagawa yon? Sa harap ng maraming tao. Parang pinainom ako ni Reborn ng droga. Nagpanik si Suna, hiyang-hiya siya, sabay litaw ni Reborn, at sinabing, ayan ang kapangyarihan ng desperation shot. Ang bala na ito, kapag tinamaan ka, mamamatay ka. Pero, mabubuhay ka ulit, at lahat ng pagsisisi mo, yung mga sana ginawa ko, ay kusa mong gagawin. Pero tandaan mo, 5 minuto lang ang epekto. Pagkatapos noon, babalik ka sa normal. Tanong ni Suna, paano kung wala akong pagsisisi? Sagot ni Reborn, pag ganun, mamatay ka ng totoo. Nagpanik si Suna, mas lalo siyang nabaliw. Nakakahiya yung ginawa ko, hindi na ako makakapasok sa school sa lagay na to. Sabay pisil niya sa pisngi ni Reborn. Pero agad siyang sinuntok ni Reborn. Aray, bakit kanina, hindi ako nasaktan kahit nabangga ako ng truck, pero ngayon, suntok mo lang, napakasakit. Sagot ni Reborn, dahil sa desperation shot, kapag tinamaan ka, lahat ng safety mechanisms ng katawan mo, titigil. Kaya masusurpass mo ang limitasyon mo, at makakakuha ka ng napakalakas na kakayahan. Pero biglang natigil ang usapan nang may isang lalaki ang nagsalita. Anong ginagawa mo, lalaking nakahubo? Mag-uumpisa na ang klase. Nagulat si Suna, isa pala itong school officer. Agad siyang nagtatakbo papasok sa school habang tinignan pa siya ng lalaki at nginitian si Reborn bago umalis. Pagdating ni Suna sa classroom, tinawanan agad siya ng lahat. Inaasar siya ng mga kaklase dahil sa kabal-iwang ginawa niya kanina. Kinabahan si Suna, lalong magiging impyerno ang buhay niya dahil sa kalokohan ni Reborn. Pero hindi pa doon nagtatapos ang gulo. Sabi ng isa niyang kaklase, Oy, inaabangan ka raw ni Captain Mochida dahil sa ginawa mo kanina. Sabi naman ng isang babae kay Kyoko, Oo nga,
Sabi ni Captain, babawian ka raw niya kasi binastos mo si Kyoko. Takot na takot si Suna. Tatakas na lang ako, sigaw niya sa sarili. Pero bago pa siya makatakbo, biglang lumitaw si Reborn. Tatakbo ka dahil takot ka? Pag tumakbo ka ngayon, buong buhay mo tatakbo ka na lang. Parang duwag, sumagot si Suna. Anong gagawin ko? Captain siya ng Kendo team, lagi silang champion. Ako, talunan. Ngumisi si Reborn. Anong mararamdaman ni Sasagawa Kyoko kung makita kanyang sumusuko? Natahimik si Suna. Kahit bugbugin ka, ang lalaking tumatanggap ng hamon ay mas ASTIG. Sa loob ng gym, naiinis na si Captain Mochida. Wala pa si Suna, sabi ng mga kasama niya. Sigurado, tumakbo na yun sa takot. Tawa ng tawa si Mochida. Panalo na ako nang wala akong ginagawa. Pero, nagulat silang lahat. Dumating si Suna, naguguluhan siya kung bakit niya ginagawa ito. Siguro, dahil lang sa sinabi ni Reborn. Humanda ka, kupal. Bubugbugan kita, sigaw ni Mochida. Sinubukan mag-sorry ni Suna, pwede bang magpaliwanag muna ako? Pero pinutol siya ni Mochida. Dahil mahina ka, bibigyan kita ng 10 minutes para makaisa. Kapag nagawa mo yon, panalo ka. Pero kung hindi, talo ka. At ang premyo ay si Sasagawa Kyoko. Nagsimula ang laban. May naghagis ng practice sword kay Suna. Unang atake pa lang, bagsak agad siya. Tumatawa ang lahat. Kawawang bata, sigaw nila habang tumatakbo si Suna sa takot. Pero, kita sa mukha ni Kyoko ang pag-aalala. At nang tatapusin na siya ni Mochida, sumigaw si Kyoko, Suna, galingan mo, huwag kang sesuko. Nagulat ang lahat, lalo na si Suna, habang si Reborn ay, nakatutok na naman ang baril. Lumaban kang parang buhay mo ang nakataya. Sabay baril kay Suna, agad uminit ang katawan ni Suna. Nagliyab ang kanyang aura, sabay sigaw. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nagulat si Kyoko. Tawa na naman ulit ang mga tao. Nak-underwear na naman si Suna. Umatake si Mochida, pero walang epekto. Nawasak ang armas niya. Sabay lusob ni Suna, hinayla ang buhok ni Mochida at sumigaw. Hindi lang isa ang nakuha ko, kundi 100. Pero walang referee na nag-anunsyo ng panalo. Nagkatawanan lang ang lahat. Dahil dito, nag-war freak si Suna. Inubos niya ang buhok ni Mochida. Napilitan tuloy ang referee na itaas ang kamay ni Suna. Panalo si Suna. Nagsigawan ang buong gym. Habang si Suna naman, tulala. Ako ba talaga ang gumawa nun? Lumapit sa kanya si Kyoko. Sorry sa nangyari kanina. Biglang nawala ang ngiti ni Suna. Akala niya seryoso ang pag-amin niya kanina. Pero mukhang, akala ni Kyoko, biro lang. Pero ngumiti si Kyoko. Sobrang galing mo kanina. Special ka talaga. Nagulat si Suna. Pwede ba kitang tawagin ng Suna simula ngayon? Kasi tawag nila sa'yo noon, Sunang Palpake. Ngumiti si Suna at masayang tumango. Sa moment na yon, na-realize niya. Hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala si Reborn. Ngunit, sa labas ng paaralan, isang lalaking nakaitim na suit ang nakamasid mula sa malayo. So, ayan ba ang kandidato para sa ika-10 henerasyon ng Von Gola family? Si Tsuneyoshi Sawada, kinagabihan. Tahimik na kumakain si Suna sa kwarto, nang biglang magsalita si Reborn. Suna, isa kang future boss, ng Von Gola family. Ano raw? Hindi makapaniwala si Suna. Pinaliwanag ni Reborn. Inutusan ako ng kasalukuyang boss ng Von Gola na sanayin ka. Para maging susunod na mafia boss. Hindi ko naiintindihan. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Suna. Kaya pinakita ni Reborn ang isang ancient na dokumento. Ang founder ng Von Gola ay ang great-great-great-great-grandfather mo. Ibig sabihin, ikaw ay bahagi ng kanilang bloodline. Alul, wala akong kinalaman sa ganiyang bagay, sigaw ni Suna. Pero si Reborn, naglakad lang papunta sa kama, at natulog. Nagulat si Suna. Hoy, bawal ka matulog dito. Pero sa pagbukas niya ng pinto, may mga trap sa buong paligid. Grabe talaga ang anime na ito. Iconic ang bawat eksena. Kaya kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Para di mo ma-miss ang susunod na episode. Kita-kits sa susunod, mga kari.